Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang individual na sa murang edad ay sinubok na ng panahon. Siya ay si Nanette. Makapagtapos ng pag-aaral, makakuha ng trabahong mataas ang sweldo at libutin ang buong mundo kasama ang aking mga magulang. Ito ang pangarap ko mula ng bata ako. Ngunit, totoo ngang kahit gaano man karami ang plano at mga nais gawin ng isang tao, ang kagustuhan pa rin ng Diyos ang nasusunod. Oh, toge, hindi ka bibili? Nako. Hindi ba paborito ng bunso mo ang ginisang toge? Ay, ewan. Mapupurga na kami sa toge. O, anong gulay ang bibilhin mo? Ay, sitaw na lang. O siya, sige. Ay, nako. I'm home! Naririyan na pala ang estudyante ko. Eh, hindi pa ako nakakapagluto ng hapunan. Ay, Mano po, Ma? Mano po, Ali Oday? ay, kaawang ka ng Diyos. Ma, may merienda? Ay, oo, natatakpan dun sa mesa. Sige na, kumain ka na muna kasi hindi pa ako nakakapagluto ng hapunan. Okay. Naida, Mm. mapalad ka doon sa anak mo, ha? Matalino na, mabait pa, at masipag mag-aral. Pasaway din yan minsan. Ay, kahit na. Hindi gaya ng 3 kong anak, nako, napakakulit. Eh, buti ka nga, may 3 anak eh. Eh, kasi naman ikaw, pinagsabihan na kita noon. Ang sabi ko, dagdagan mo yung sinanet. Kasi kapag nag-asawa na yan, ay, kayo na lang ni paring Renato maiiwan sa bahay nyo. Wala akong magagawa. Eh, silang ibinigay ng Diyos. Eh, sinubukan pa naman sana namin ni Renato, pero wala na talaga eh. Uy, o di mamaya subukan nyo ulit. Ikaw talaga? Oo, malay nyo, magmilagro. Sira. Ma, inihanda ko na yung bisa ni Papa. Ay, mabuti naman. Oh, bakit? Nangangalay na naman ang balikat niyo, Ma. Eh, nga muna kayo dito. Mamasahin kita. Gumagawa ka ng assignment mo. Sige, natapusin mo na yan. Huwag mo na akong alalahanin. Ay, naku! Maupo nga muna kayo dito, dali. Eh, kapag hindi mo natapos ang ginagawa mo. Relax niyo lang muna yung balikat niyo. Aray. Yan. Masakit dyan, masakit. Ano naman kasi, pagod na kayo, tapos kayo pa naghuhugas ng mga pinggan. Sabi ko naman kasi sa inyo eh, kapag nandito ako ang plate attendant. Teka nga, sino bang nanay dito? Ako o ikaw? Kung makapagsalita ka dyan eh. Alto na ako. Eh, Ay, Renato, eto, nandito ang bihisan mo. naku mabuti ka pa, may taga-masahe. Mamaya pa, ikaw naman. Talaga? Opo. Oh, pakis nga. Ay. Naiiyak ko. Hindi ka pa Oo. nagbibihis. Kung ano-anong hinawakan mo dun sa pabrika, magbihis ka muna at maglinis ng katawan bago ka dyan lumapit kay Nanette. Ako ba naman, hindi na naman sanggol yan. Ano? Ay, kahit na ba? Bakit? Dapat ba makampante na tayo ngayong malaki na yan? Sige na pa, magbihis ka na muna. Tapos kakain na tayo at pagkatapos, mamasahihin din kita. Promise mo yan, ha? Opo. O, sige. Siya nga pala. Ito, pasalubong ko sa inyo. Wow! Yung paborito kong tinapay! O, sige, magbibihis na muna ako. Thanks pa! Love you! Ma? Nandito ako sa kusina. Ma, Oh, bakit hawak-hawak mo yung alkansya mo? basagin na natin to. Ha? Bakit? Magba-birthday si Papa sa susunod na linggo, di ba? Eh, gusto ko sana siyang ibili kahit simpleng regalo lang. Yung t-shirt niya sinusuot sa trabaho, naku, lumang-luma na. Wag na. Ayos lang ang papa mo. Ano ka ba? Huwag tayong magsasayang ng pera. Ma,
Para naman ito kay Papa eh. Hindi ito sayang. Anak, Sige na. Para naman masurpresa natin si Papa. At saka, deserve niya naman to eh. Kasi sobra-sobra yung pagsasacrifice niya para sa pamilya natin. alam mo ikaw, ay, wala akong masabi sa'yo. Napakamaalalahanin mong bata. Siyempre naman. Wala namang ibang mag-aalala at magmamahal sa inyo, kundi ako lang. O siya, sige na. Basagin na natin yan. Oh, may tao. Ako na magbubukas, Ma. Ate Liza! Ate Liza! Oh, Kuya Dindo? Ang mama mo. Bakit po? Dindo! Kasi... Bakit? Ate! Bakit? Oh, bakit namumutla ka? Ate! Ano? Si Kuya Renato. Bakit? Ano nangyari kay Renato? Nakikilamay ako, Ate Naida. Kung alam ko lang na yun ang huling beses na makikita ko si Kuya Renato. Sana nakapagpasalamat man lang ako sa lahat ng kabutihan niya sa akin. Alam niya na yun. Ate, Maupo ka muna. Lalapitan ko lang si Nanette. sige ate. Nanette, Bakit mo naman kami iniwan agad? tahan na anak. Kagabi ka pa umiiyak. Sabi ko ang bibilin ko damit para kay Papa. Para sa birthday niya. Hindi ko alam na isusuot niya sa buro yung damit na pinag-ipunan ko. Alam kong masakit. Pero wala na tayong magagawa. Wala na ang papa mo. Paano na tayo, Ma? Paano na tayo? Paano na ako? Hindi ko kaya wala si Papa. Naririto pa ako. Kakayanin natin dalawa to. Hindi kita iiwan. Pangako. Ma? Oh, Uminom ka na ng gamot mo, Ma? oo. Kaiinom ko lang. Huwag kayo magpapabaya sa sarili nyo, ha? Kapag may nararamdaman kang hindi maganda, magsasabi kayo kaagad. Oo. Ikaw talaga. Araw-araw mo na lang akong pinaaalalahanan yan. Mula nang mamatay ang papa mo. Tandaan nyo, namatay si Papa kasi hindi nagsasabi na may kakaiba na pala siyang nararamdaman. Kung nagsabi sana siya, di naagapan sana at hindi siya inatake sa puso. Sana, kasama pa rin natin siya hanggang ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi ako pumapalya sa pag-inom ng gamot ko. O sige, alis na ako, Ma. Ay, mag-iingat ka. Kumain kayo sa tamang oras, ha? Parang dapat ako ang nagsasabi niyan sa'yo. Tawagan niyo ako kapag may problema, ha? Oo, sige na. Umalis ka na. Okay lang ako rito. Tiyak, matutuwa si Mama kapag sinabi ko sa kanyang kasama ko sa mga awardee sa recognition namin. Nanette! Nanette! Oh, Aling Oday, Nanette! bakit po? Ang mama mo! Ang mama mo! Bakit po? Ano nangyari kay Mama? Ma? Ay, buti naman nagising na kayo. Anak, Bakit? Nauuhaw ba kayo? Tatawagin ko yung doktor. wag na. Dito ka lang. Oo, sige Ma. Dito lang ako. Hindi kita iiwan. Anak, pasensya ka na. Pasensya? Saan?
hindi kami binigyan ng papa mo ng mahabang buhay. Ano ba sinasabi mo? Si Papa, oo. Maikling panahon lang natin siyang nakasama. Pero ikaw, tatanda ka pa, Ma. Hanggang 100 years old. Mahal na mahal ka namin. Tandaan mo yan. Mahal na mahal ko rin kayo, Ma. Kaya magpalakas ka, ha? Para makalabas na tayo. Lynette, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung maiiwan kita. Ano ba sinasabi ninyo? Mahal na mahal kita. Ma? Ma! Ma! Bakit pumikat ang mata niya? Ma! Ma! Hindi! Dok! Nurse! Ma! Ma! Wag ka mawawala, Ma! Nanette, pinuntahan na kita dito dahil hindi ka sumasagot sa mga tawag ko mula nang ilibing si Naila. Doon ka na muna sa amin. Mag-isa ka lang dito sa bahay niyo. Mabuti doon, kasama mo mga pinsan mo at saka malapit din sa eskwelahan. Bakit ganun, Uncle? Ha? Masama ba akong tao? Nanette, Masama bang tao? Sina Mama at Papa? Bakit kailangan kunin sila kaagad ng Diyos? Wala akong ibang pangarap kundi ang makapagtapos, makakuha ng maayos na trabaho at ibigay kina Mama at Papa ang ginhawang hindi nila naranasan habang pinapalaki pinagkaaral ako. Wala naman akong ibang hinihingi sa Panginoon. Kala ko pa, nasa Kanya na ang lahat. Bakit hindi niya kayang ibigay ang nag-iisa kong kahilingan? hindi natin mauunawaan ang isip ng Panginoon. Diyos siya. At tao lang tayo. Wala na akong kapatid. Nawala pang mga magulang ko. Bakit naman kailangan ipagkait? At kunin sa akin ng Diyos ang lahat. Naiintindihan kita. Alam kong mahirap tanggapin ang pagkaulila mo sa magulang. 4 na taon pa lang ang nakalilipas mula nang mawala si Renato. Ngayon, ang mama mo naman. Pero, Nanette, naririto ka pa. Buhay ka pa. Kaya huwag mo sabihin kinuha sa iyo ng Diyos ang lahat. Para saan pa buhay ko, Uncle? Kung wala na sina Mama, si Papa. Alam kong mahirap at masakit. Pero, isipin mo mga magulang mo. Kung sakaling
nakikita ka nila ngayon, di ako masasaktan sila sa nangyayari sa iyo. Pinalaki ka nila para maging matatag. Kaya pilitin mong makaya ito. Dahil hindi man agad-agad, malalagpasan mo rin ito. Narito kami. Dadamayan ka namin. Salamat po, Uncle Ator. Salamat po sa inyo. Sampung taon na mula nang mamatay si Mama. Natanggap ko na ba? Marahil. Pero naroroon pa rin ang pangungulila sa kanila at panghihinayang. Dahil hindi na nila nakita kung paano ko tinupad ang aking mga pangarap. Gayunpaman, tama si Uncle Ador. Pinalaki ako ng aking mga magulang upang maging matatag. Kaya sa tuwing may pagsubok na dumarating sa aking buhay, inaalala ko ang pagkawala nilang dalawa at kung paano ko nalagpasan ang sakit na idinulot noon sa akin. Kung yun nga ay nalagpasan ko, ibig sabihin, kaya ko rin lagpasan ang lahat ng hamong darating. Higit sa lahat, natutunan kong magtiwala sa Panginoon dahil higit kanino man, siya lang ang nakakaalam ng lahat. Ako po si Nanette at ito ang aking buhay. Hindi man natin alam ang bawat bakit sa mga nangyayari sa ating buhay. Magtiwala sana tayo sa Panginoon dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, June Martin Legaspi at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Nanette. Naglapat na angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.